Ipagkaloob mo sa akin ang buong mong kapangyarihan at sumapi sa hawak ko na gulok. Paparating niya sa kanya ang mga kuko ng gabunan. Subalit bago pa ito lumapit sa kanyang balat, nagawa na itong masalag ng hawak niyang gulok. Ito na ang panghuli kong abilidad. Kapag hindi ko pa nagawang mahuli ang bakulaw na to, dito na rin titigil ang buhay ko. Sa pagbalot ng mga anino sa kanyang kamao, agad naman niya itong isinuntok sa lupa dahilan para mabilis itong nakalakbay sa lupa patungo sa kinaroroonan ng gapunan. Ano itong sumuot sa katawan ko? Hindi ako makagalaw. Natumba ang nilalang. Huwag ka nang magpupumiglas. Huling lakas ko na to para gapusin ka. Ito, namnamin mo. Matapos niyang magapos ang gabunan, agad naman siyang nag-ingat sa paglalakad. Natutulala ka dyan ah. Ano? Hindi ka makapaniwala sa mga nasaksihan mo? Panalo ka na, Antingero. Kagaya ng napagkasunduan. Malaya ka na ngayong kunin at nais mong papremyo. Alam kong papatayin mo rin ako. Kaya wag mo nang patagalin pa. Wika nito habang nakatingin sa kalangitan. Sige, magsalita ka lang dyan. Nag-iisip ako kung ano ang pwede kong gawin sa'yo. Pero bago ko tuluyang pagpasyahan ang iyong buhay, nais muna kinang tanungin ng ilang mga bagay. Sabihin mo sa akin ang pugad ng mga hanago na may kaugnayan sa mga sungaw. Wika ni Chris. Sige. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Alinsunod sa ating napag-uusapan bago nag-umpisa ang ating duelo. Alam mo, isang imperyo ang tirahan ng mga hanagog na nagbabalak sakupin ang buong Iloilo. Ito ang pagtatatandaan mo, Antingero. Kapag nawala sa lugar na ito ang albularyong nagngangalang Macario, doon na mag-uumpisa ang pananakop ng aming lahi. Noong unang araw ng pananakop ng mga hanugob sa lupang ito, kakalat ang salot sa buong paligid. At alam kong magiging ang mga alaga mong mga hayop hindi makakaligtas dito. Magiging masama na rin ang mga tao at malulong sa masamang bisyo na siyang sisira sa templo ng Diyos na sinasamba niyo. At ito pa, mawawala na din ng kakayahan ang mga manggagamot sa lugar na ito dahil lalasunin nito ang sinumang gumagabay sa kanila at ang Panginoong inyong sinasamba. Huwag kang mag-alala dahil magiging masama na din ang mga ito. Dahil tatalikuran na sila ng kanilang mga mutya at lihim na karunungan. At sa pangyayaring yan, sisiklab ang hindi pagkakaunawaan at hindi maglaon, hahantong sa patayan. Matapos itong malaman ni Chris, halos hindi siya makakibo dahil sa sinabi ng hari ng gapunan. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo.
dahil kilala ang mga sungaw na gabunan na may paninindigan sa mga binibitawan nilang salita. At salamat naman sa impormasyong ibinahagi mo sa akin. Pero bago kita pakakawalan, nais kong marinig sa mga bibig mo ang pangakong kailan may hindi ka na babalik sa lugar na ito. Pangako, Antinghero. Hindi na ako babalik sa lugar na ito. Kapag mangyayari pa ang mga bagay na yan, huwag ka nang magdadalawang isip na patayin ako. Pero, hindi na yun mangyayari pa. Salamat naman kung ganun. O siya, babawiin ko na ang sumpa ng mutyang tangan ko sa katawan mo. Muli-muli. Salamat. Salamat sa pangalawang buhay na binigay mo. Pangako, gagamitin ko ito sa kabutihan. At kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako sa inyong isipan. Kahit ilang milya pa ang layo ko sa iyo, pupunta ako at makakarating. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang pagtakbo nito sa looban ng gubat upang bumalik na sa lungga nito. Kahit papano, hindi naman nagsisi si Chris dahil nakita niya sa puso ng gabunan na meron din itong tangan na kalooban. Lumipas ang mga minuto, agad naman niyang binagtas ang daan patungo sa baryo upang makapagpahinga. Dahan-dahan lang noon ang kanyang paglalakad dahil patuloy niyang iniinda ang sugat sa kanyang likuran. Kinaumagahan, maaga pang nagising si Chris para asikasuhin ang mga alaga niyang manok. Kahit napakataas ng lagnat niya noon, pinilit niya pa rin gawin ang mga bagay na yon. Chris! May sakit ka ba? Wala naman, ay. May iniinda lang akong sugat. Huwag na kayong mag-alala, Nay. Maya-maya lang gagaling din to. Wika niya. Matapos nilang mag-usap, ay dali-dali niya namang inasikaso ang mga alaga niyang manok. Bawat isa sa mga ito, tinitingnan niya at kung mabuti ba ang kalagayan ng mga ito. Matapos nun, umuwi na siya upang makapagpahinga na rin ng maaga. Pagsapit ng tanghali, nasa labas siya noon ng kanilang tahanan. Himas-himas ang isang tandang habang patuloy na binubuklat ang libreta ng kanyang lulo. Sa paglipas ng oras, naging masaya naman siya dahil wala na siyang iniisip na mga demonyo na gumagala sa kanilang baryo at namimerwisyo. Sa pagsapit ng takip siling, agad naman niyang ibinalik sa loob ng kanilang bahay ang libreta pati ang tandang. Dahil sa nagkataonong wala silang ulam panghapunan, ninais niyang tumungo ng bayan para bumili ng mauulam. Habang kasagsagan siya ng kanyang paglalakad, bigla naman siyang natigilan nang makita niya ang isang lalaki na mayroong nakapulupot na latigo sa tadyang nito. Magandang hapon, Ginoo. Pagwika ni Macario. Agad naman niya itong nakilala at nakilala nila ang bawat isa. Manoy Macario? Ikaw ba yan? Wikang gulat ni Chris.
bigla namang napatigil sa paglalakad si Macario habang patuloy siya nitong tinititigan. Maya-maya pa, doon na nga ito sumagot ng "Buti naman at nakilala mo ko, Chris." Matapos nitong makapagsalita, halos lumundag naman sa tuwa ang damdamin ni Chris. Halos hindi niya inaasahan na ang taong palagi niyang tinitingala, makikita niya sa mga pagkakataong hindi niya inaasahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang kamustahan, niyaya naman itong si Chris na tumungo sa kanilang tahanan. Kahit inusinti man ang kaanyuan ni Macario, ramdam na ramdam ni Chris ang mga kasama nitong nagtatago lang sa paligid. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad namang sumalubong sa kanila ang kanyang lola na merong daladalang isang bungkus ng sitaw. "Oh, Mac! Napadalaw ka?" Wika ng lola niya nang masipat si Macario. "Oo nga, Lola Maria Pasensya na ho kayo kung hindi ako nakapag-abiso sa inyo. Biglaan lang kasi itong lakad ko." Sagot naman ni Macario. Matapos ang kanilang kamustahan at kunting pag-uusap, agad naman silang pumasok sa kubo at nang mapag-usapan ang pakay nito. Pag-upo nito sa sala, agad namang inilahad nito ang tungkol sa hanagob na hari ng mga sungaw na kanyang sinusundan. Sa dinapawan, huling naramdaman ng berdugo ang presensya ng mga ito. Kahit malayo ang lugar na ito, nagpupumilit akong tumungo para sundan at kitila ng buhay ang mga demonyong yan. Hindi na rin ako gumamit ng lagusan para na din hindi ako matunugan ng masasamang engkantong nasa paligid natin. Wika ni Macario. Matapos nilang mag-usap, agad naman pumasok sa isipan nitong si Chris ang mga impormasyong binahagi sa kanya ng kabuuan doon sa sungaw na kanyang kalaban. Manong Mac, alam ko na ang lugar na tinutukoy mo. Minsan na itong naibahagi sa akin ng gabunan na natalo ko sa isang duelo. Ganun ba, Chris? Maaari mo ba akong samahan patungo roon? Sagot naman ni Macario. Nang marinig ito ni Chris, agad naman siyang tumango upang sumang-ayon sa sinabi nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, agad namang napansin ni Chris noon ang parang paglangit-ngit ng kanilang kubo. Pakiramdam niya noon, hindi lang sila ang taong kasalukuyang naroon sa kanilang bahay. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga mata ang isang diwatang natatangi sa lahat. May kasama rin itong malahalimaw na nilalang na merong daladalang pamalo na maraming tinik. Matapos niya itong makita, doon niya napag-alaman na kaya pala bumibigat ang kubo dahil sa mga kasangga ni Macario na sumasabay din sa kanilang pagpasok. Sa pagpatuloy ng kanilang usapan, doon pinatutuhanan ni Macario na totoo ang isa pang pag-iral ng mutya ng durian na kayang ipagsanib puwersa sa mutyang tanga ni Chris. Inilahad din ito ang isang kakayahan ng mutya ng kidlat na makikibagay sa lakas ng mutya ng durian.
Subalit bago pa man mahawakan ni Chris ang ganun kalakas na karga, kinakailangan niyang magtaglay ng mga buhay na salita na kayang panghawakan ang kabuuhang kapangyarihan ng mga ito. Dahil sa may pambihirang lakas ang mga mutya, kung kaya't kailangan din ito para sa taong magtataglay. Huwag mo nang pangaraping makuha ang tatlong yan, Chris. Sinasabi ko sa'yo, magdudulot lamang yan ng panganib sa iyong katawan. Kung nais mong mas lumakas pa ang iyong tangan na mutya ng durian, kunin mo ang isa pa nito na kabahagi ng kanyang kapangyarihan. Wika ni Macario. Kasabay ng pagsasalita nito, ay siya namang pagkuha ni Macario ng kanyang latigo upang ipakita kay Chris. Nais ding malaman ni Chris na hindi sa mga mutya na babasi ang totoong kalakasan ng isang antingero, bagkus ang talino nito sa mga pagpapasya sa pagkakataong malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Nakikita mo ang latigo na ito? Isang ordinaryong latigo lang, hindi ba? Pero kapag ito ay aking nahawakan, doon na magbabago ang lahat. Wika ni Macario habang dahan-dahang inilapat ang latigo na kanyang ipinakita. Pagkakita niya sa latigo nito, laking gulat ni Chris nang makita niya ang pagbabago ng presensya nito. Kita mo? Hindi sa agimat o sa mutya na babasi ang lahat. Kahit anong lakas ng mutyang iyong tangan, mawawala ng bisa kung makakaharap mo ang isang nilalang na matindi ang pagnanais na manalo sa laban. Unawain mo ang mga sinasabi ko sa iyo, Chris. Sigurado akong makakatulong yan sa iyo pagdating ng panahon. Muling sabi nito. Nang makita ni Chris ang sinabi nito, halos magmukha itong batang kakarampot lang ang nalalaman sa mga lihim na karunungan. Kinikilabutan ako doon sa ngalang Macario, mga kaermitanyo. Ito ang malakas na antingero na tumulong kila Noli sa grupo nila Noli doon sa Bertod ng Bubuyog. Ito yung tumulong sa kanila sa looban ng mundo ng mga engkanto. Nung naipit sila, dumating si Macario, yung maetonyo. So mga kaermitanyo, kaibigan nyo ng ermitanyong si Duming eh. At maging yung disipulo ni Duming na si Noli, hangang-hanga sa kakayahan ni Macario. At halos kasabayan ito ni Castancio na maestro ni ermitanyong Duming, di ba? Kung balikan nyo yung kwento na yon, ako, parang magkadugtong ang mga story na to eh. Nabanggit nga sila Noli dito eh. So, you know, ang ganda ng episode natin. Dito nagsisilabasan yung malalakas na mga karakter natin, mga kaermitanyo. So, sunod natin ang part 29 nito. Makakapag-upload na tayo ng sunod-sunod dahil meron na ulit tayo wifi. Okay mga kaermitanyo, ingat kayo. At advance Happy New Year sa inyo. Maraming salamat at mag-ingat kayo palagi.